At ikalima po ngayon sa resulta ng bilangan ng mga boto si dating Senator Kiko Pangilinan. Kumustahin natin siya live. Senator Kiko, good morning. Si Ivan po ito. Hi, good morning Ivan and sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga. Senator, nakausap namin kanina si Professor Guido David at base sa resulta na meron tayo at sa resultang hindi pa nabibir, parang we were at 97% more or less. Safe na daw po yung Magic 12. Safe na kayo sa number 5. Anong reaction nyo dito? It's a matter of time before you get proclaimed. Well, siyempre, natutuwa tayo na yung ating mensahe na tapat at totoong panunungkulan at siyempre yung food security ay nangibabaw sa halip ng napakaraming paninira at disinformation. Sabi ko nga, ako ata ang valedictorian, summa cum laude ng fake news dito sa alala na ito mula January, December, tuloy-tuloy, walang patid. But in the end, ang ating mga botante ay naging discerning in that sense, no? Hindi na linlang ng paninira at disinformation. So tayo nagpapasalamat. We didn't expect number 5. Yes. Yan, Ang biro ko na, 1 week before, kahit number 12, masaya na ako. Oo. 1 day before, sabi ko, naku, 17. Sabi ko, kahit na 13 na lang, wag lang naman tayo. Sabi ko, gambala yung 17. So, we're very thankful. Yes, And Dr. President. Sen, I'm sure pinaprocess nyo itong nangyaring ito with your team. To what do you attribute this seemingly perfectly timed surge sa ranking ninyo? I mean, a week before elections, nasa number 17 kayo. And then all of a sudden, nasa number 5. Ano kaya ang mga naging factors sa nangyaring surge ninyo? I guess ultimately yung aming last week big push na inilabas natin sa lahat ng social media platforms, Meta, Google, TikTok, etc. At sunod-sunod, no? Walang patid. Every day meron kaming bagong breaking news, ika nga. And therefore, yung last big push natin, plus siguro the surveys in itself hindi accurate, no? Na marami sigurong may mga analysis kami na posibleng hindi sila nagsasabi ng totoo. Merong alam mo yun, parang gusto nilang manatiling private yung kanilang sabi nga nila sagrado yung boto tsaka secrecy, di ba? So maybe ganon, no? Hindi talaga sinasabi. So yun, the inaccuracy of the surveys and yung aming last big push, Cebu, Quezon City, Iloilo, not Iloilo. Ito Cebu, mga last minute endorsements na nakuha ninyo. Cebu, Kasama nabanggit rin. yung Cebu. Malaki Sa po ba yung bandwagon. naitulong ninyo? Yes, sabi nga nila may bandwagon. Cebu, Cavite, tapos siyempre Quezon City and Naga. All in 1, 2, 3, 4 days. Sunod-sunod yun. Walang patid. In fact, merong mga AI apps, third eye ba yun? Yes. For 2 days, the last 2 days, 10 and 11, number 1 tayo sa ranking nung huling 2 araw. Until yung wala nang kampanya, pero dahil nga yung balita tungkol sa kampanya was the night before, the following day, May 10, number 1 pa rin tayo dun sa views and sa buzz sa social media. So that may have helped us. Senator, sa inyong pagbabalik Senado, umaasa po sa inyo yung mga bumoto sa inyo, especially that you run under a platform of food security, affordable food. Ang gusto po ng mga tao immediate relief sa mga mataas sa presyo ng pagkain o kakulangan sa pagkain. Ano ho kaya yung mga immediate na pwede niyong magawa sa Senado para ma-address itong mga pangangailangan nito ng mga bumoto sa inyo? Well, actually, matagal na nating ipinasa yung Sagip Saka Act. No? Pwede nang bumili direkta ang gobyerno sa ating mga magsasaka na wala ng public bidding. So, ang immediate na gagawin natin is paano ma-implementa ito ng tama? We will file a resolution sa Senado para maimbestigahan. Kasi yon immediate relief yon. Halimbawa, may kadiwa
ang DA. Pag bumili direkta sa ating mga ang LGUs at yung sa farmer at fisher folk, nakakatipid ng hanggang 15 pesos per kilo kasi halimbawa yung bigas eh. No? Nangyayari to sa Valenzuela City. Bumibili sila direkta sa mga kooperatiba ng bigas and they are able to buy it cheaper by 15 pesos kasi nga wala yung mga middlemen. Yung pala, full implementation ng batas na yun, mapapababa na ang presyo ng bigas through the Kadiwa Center. So I think, lalo na nung panahon ng anihan sana, no, ginawa na yun. But then, tapos na ang anihan. Pero kaya pa maimplementa. That's immediate. Yes. And syempre, strategic, dapat dagdagan talaga ang budget ng agrikultura. Ang target natin, but we cannot do this without the support, syempre, of the Executive Department dahil sila ang naghahanda ng budget. Tayo ang nag-a-approve, sila ang nagsusumite. Is 100 billion, anywhere between 70 to 100 billion a year additional for the next 3 years para umabot na ng about 500 plus billion ang budget ng agriculture by the end of 2028. And yung suporta na yon, yung dagdag na budget, dapat direktang napupunta sa pagbigay ng suporta by way of equipment, credit, insurance sa ating mga farmers at fisher folk. Equipment tulad ng bangka. Alam mo, pag binigyan mo ng tamang bangka ang ating mga isda, kayang magdoble ang kanyang kita. At syempre, dadami rin ang supply ng isda, babagsak ang presyo. So ito ang mga immediate na dapat gawin. And we intend to pursue that. Food security, mapababa ang presyo ng pagkain. Ito ho, bukod sa mga advokasya nyo yan, yung food security, presyo ng pagkain, isa po sa mga pinaghahandaan ngayon ng Senado ay yung mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho ang basa ninyo? Maraming mga analysis ngayon sa mga alignments, alliances. How do you see this playing out, Senator? Well, my understanding, no, as a lawyer is merong ngang kine-question itong naging impeachment complaint sa Supreme Court. So that will have to also be resolved, no? Although of course separate ang three branches of government are supreme in their own jurisdiction, ika nga. But we will see. In the end, it is a constitutional duty of every sitting senator in an impeachment court to proceed with it. So, tingnan natin ano ang magiging ebidensya, etc. But of course, in the end, siyempre, meron tayong oath of office, rule of law. We will just have to uphold the rule of law and decide depending on ano nga yung mailalabas na sa proseso. Senador Kiko Pangilinan, good luck sir. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa ating mga supporters, sa Team Kiko, siyempre sa aking asawa, si Sharon, and the family for all the support, and our voters. Maraming salamat. Hindi namin inasahan ang ganitong klaseng suporta na napakatindi at kami ay ika nga tiklop tuhod ang aming pasasalamat at makakaasa kayo yung ating sinumulan at yung ating advokasya, tapat at totoong panunungkulan at syempre food security. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat sir. Good morning. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.